Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Mayo, May 18, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:05. Medyo natanghalian na naman tayo kasi Sabado ngayon walang pasok. Kaya medyo hindi agad nagigising. Ngayon po ay nais ko lang i-discuss. Maraming topic sana ngayon pero iisahin ko na dito sa ang topic ko ngayon ay Bato de la Rosa. Hindi naman halal iyan ng bayan. Yan po ang topic ko ngayon. Yan po ang ipapaliwanag ko ngayon na ito si Bato de la Rosa ay hindi naman inihalal ito ng tao o ng bayan. Yan po. At i-discuss ko po ito ay para malawak po ang pagkaintindi natin. Opo. Para magkaroon tayo ng wisdom na mahirap baliin o mahirap pasubalian. Opo. Ang topic ko po ngayon ay Bato de la Rosa, hindi naman halal iyan ng bayan o ng tao. Ayan po At hahagipin ko po lahat dito kasi mayroon pa akong isang topic yung dapat sa susunod na eleksyon ay hybrid na. Opo, o manual na ang pagboto, manual na rin ang pagbilang ng boto sa presinto. Yan po ang nilalakad ko dito. Opo. Bali, dalawa ang topic ko. Ay ito nga, nalilimutan ko na nangako ako noon na every week tatalakayin ko yung pandaraya ng eleksyon at saka yung nilalaban natin na sa susunod na eleksyon ay hybrid na. Opo. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan itong mga second batch sa listahan ko ng mga subscriber at yung mga nagko-comment o nag-like. Opo, salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, AB Cumpio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay masigasig na nagbablog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock at tinatalakay ko po ang mga balita sa araw na yon at gumagamit po ako ng salita ng Diyos. Opo, para ihambing o para talakayin. Opo. At nagpapasalamat po ako sa inyo, si third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Laginrinyo, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano,
Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay masigasig po ako na nagbablog araw-araw po kayo po ang aking inspirasyon. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na ating suportahan o panuorin. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping at Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic po tuloy-tuloy na po tayo. Ang topic po natin ngayon ay Bato de la Rosa ay hindi naman halal yan ng bayan eh. Yan po ang topic natin. At patutunayan po natin yan. Opo. Opo. Noong nailik kasi ito, noong 2019 election. Opo. Na kung saan yung Utso Diretso ay nasiro. Wala pong lumusot. Nasa kasaysayan po ng eleksyon ng Pilipinas. Opo. Sa kasaysayan po, hindi po nasisiro ang mga oposisyon. Hindi po. Ngayon lang yan noong 2019 kasi nga pinatay po nila ang transparency server. Pinatay po nila ng 7 oras. Under po yan sa presidente natin ay si Duterte. Rodrigo Rua Duterte. Kaya malakas ang loob nila. Ganon po kalakas ang loob ng tao. Ganon po kasama ang tao. Opo. Biyan komprehensyon. Yung kasamaan ng tao. Hindi natin alam kung ano ang gagawin pa nila sa mga susunod na araw yan. Hindi natin alam. Ganun po kasakim ang tao sa kapangyarihan. Pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras from 6 p.m. nag-open na 1 a.m. na next day. Ganun po, 7 oras po na pinatay. Ngayon, ano po itong transparency server? Huwag po kayong mag-alala kasi ako, kabisado ko na po ito. Dahil noon pa, pinag-aralan ko na ito nung 2019 pa. At yan po ang isinusulat ko sa mga comment section dun sa dyaryo at sa YouTube ko minsan at saka sa Facebook. Ang Smartmatic po kasi may kontrata yan na yung machine nila, yung boot counting machine nila ay magta-transmit po yan sa 3 server at the same time. Opo, narinig nyo po at the same time po or at one time or hindi lang copy varnish kung hindi 3 ang papadalahan niya. 3. Ano po yun? Isa yung transparency server na ginagamit po ng mga media yan o ng mga politiko. Diyan sila tumitingin kung ano nang resulta o ng international community, yung transparency server na yan. Na ang humahawak po niyan ay yung PPCRB. Opo, yung Paris Pastoral Church in Responsible Voting. Ayan po, sila ang humahawak niyan. Yang transparency server na yan. At ang alam ko ay UST ata. Nakabase yan, yung main base nila.
Ang susunod po ay itatransmit po ng vote counting machine sa municipal level, doon sa munisipyo o kaya sa city city municipal. Yan po ano. At ang pangatlo po ay itatransmit at the same time po ito sa Comelec server o Comelec main server. Ayan po. Tatlo po ang trabaho ng vote counting machine na itatransmit niya at the same time. At iisa po ang message, iisa ang bilang ng boto. At uulitin ko na naman, at the same time. Kaya doon nga tayo tumitingin doon sa transparency server po. Doon ang mga media, television o kaya sa YouTube o sa yung nga international mass media ay pinatay po nila. Hindi ba? Pinatay nila noong after 7 hours, 75% na ang nabibilang daw. Ayan na, lumabas na yan si Bato. Aywan ko kung number 5 ata si Bato o number 4. Si Bongo, ganun din. At saka si Amy Marcos. Na mahirap pong sa kasaysayan po ng bansa natin. Iyan si Bongo, hindi naman nag-mayor yan hindi nag-mayor po yan. Ito naman si Bato de la Rosa ay hindi naman nagkwan yan Hindi naman nakasubok ng kwan ng congressman o mayor. Nag-PNP siya. PNP chief noong 2016. Inappoint siya ni kwan ni Duterte Pero marami siyang sinagasaan. Yung mga senior pa sa kanya. Opo. Hindi bali kung kabats niya uunahan niya inunahan niya yung mga senior pa sa kanya na nasa batas naman yan. Pwede naman kasi mag-appoint ang presidente. Pero yung kung dadaanin natin sa ang tawag dyan ay yung moral. Yung moral ay simple ay senior yung iba hindi ba? Sinagasaan niya. O nalampasan pa niya. Ayan po. Kaya ako, noon pa alam ko, maraming magagalit ng dito, mga pulis. Yung mga sinagasaan nila ni Duterte. Paano mananalo yan? Hindi ba? At saka ito nga, lumalabas na ngayon na walang kwenta. Hindi pitted si Bato de la Rosa sa pagkasenador. Wala sa katiting or biyan comparison doon sa mga PMER natin dati. Sila Biason, si Rodolfo Biason, si Pantelo Lacson, si Gringo Honasan, at saka yan si Trillanes. Ang layo po, hindi maikumpara. Tignan nyo po magpaliwanag si Honasan. Malinaw. Makukumbinsi ka talaga. Tignan nyo po magpaliwanag si Pantelo Lacson. Bihira lang, pero malaman. Ay ito si Bato ngayon lumalabas na aywan ko pero ako kasi pag binubuhat mo na ang bangko mo, hindi na ako naniniwala sa iyo. Opo, binubuhat niya ang bangko niya parati dyan sa hearing. Yan po ang ginagawa niya. At halatado po na scripted lang yan. Sila ay isinugo ni Duterte. Ayan nga kaya nga kako, hindi naman nanalo yan na ibinuto ng bayan. Si Duterte po ang may pakana yan. Ganyan po kasama ang tao. Papatay nila ang ilaw, papatay nila ang server. Opo. Ayan, para mailusot. At ngayon, may tsuri pa ako na iba dyan ngayon na pakinggan nyo po maigi, Ang tsuri ko na iba dyan, dahil nga ito si Robin Hood Padilla ay lumusot ito Top 1 ito Number 1 po na senador ito noong 2022.
ay palagay ko lang ha, at mga 90% ako na naniniwala, yan ay pakana ng China. Opo, maliwanag po yan at uulitin ko, iyan po ang gusto ng China o pinunduhan ng China yan. O kaya niloko nilang eleksyon, kasama ang China dyan. Bakit? Ay gusto nila tayong sakupin eh. Madali tayong sakupin kung ang senador po natin ay ganyan kay Bato de la Rosa, ganyan kay Bungo, ganyan kay Robin Hood Padilla. Oh, hindi ba? Kung ganyan ang mga senador natin, ay hindi na kailangan pa na daanin tayo sa baril ng mga China. Makukonquer po nila tayo kasi papanig sila dyan eh. Oh, wag po kayong maniwala sa akin kung wala tayong mga ebidensya. Ay, ayan na nga mga ebidensya eh. Oh, mayroon pang isa na makukonquer tayo ng China kasi ito mga politiko ay nakukuha sila sa kinang ng salapi. Salapi po. Ganun po ang nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo. O, abogado yung asawa niya. O, civil servant siya. O, nagsenador, nagcongressman. Pero, pag inuperan po yan ng China, papayagan talaga yung joint exploration, hindi ba? Diyan po nag-umpisa yan eh. Kaya nakita ng China, actually hindi exploration eh, ang ginamit nila, research o study. At tinanggal pa yung tinanggal pa yung yung oil exploration, pinalitan nila ng seismic research para payagan. Oh, at diniklara po ng Supreme Court, kahit na research yan, kahit na exploration yan, bawal yan. Kasi nga sa international law, yung mga karagatan na yan nasakop sa atin ng ating exclusive economic zone, ay eksklusibo po yan sa atin. Dapat tayo ang mayor o tayo po ang masusunod dyan. Tayo po ang magkukuman. Hindi pwede ang joint yan. Hindi pwede. Kasi kung joint yan, ay afterward, after 5 years yan, sa China na yan. Kasi sasabihin lang ng China sa atin, ay lahat ng barko sa amin, lahat ng technology sa amin yan. Hindi ba? Kaya hindi pwedeng makipag-joint yan. Ang dapat gawin dyan, ganun sa ginawa ng Saudi Arabia. Yung Aramco, sila ang nakakabahala sa mga desisyon. Ang technology galing sa Amerika, ang mga engineers galing sa Amerika, ang mga machine galing sa Amerika. Pero sa decision making ay Saudi Arabia. Ganun po yan. Nakikipagkontrata sila ganun. Pero kung joint exploration yan, ay wala yan Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko. Puwira pa itong ganyan kay Robin Hood Padilla na walang alam, hindi ba? Sasakupin talaga tayo. Kasi wala siyang alam eh. Ngayon, may politiko naman na ganyan kila Bato de la Rosa na ang pinapatronis nila ay China. Hindi ba? Dahil kay Duterte yan eh. Opo. Alam nyo mga kababayan, mga minamahal, galing po ako ng China noong 2012. Ito, paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo. Kaya pala ganyan si Duterte na pwede niyang gawin yan kasi doon pala ang mga hero, kung dineclare ka nila na hero ka, hindi nila sasamsamin ang iyong kayamanan. Tinanong ko yan doon sa doon sa mga engineers na nakasama ko Kumakain kami doon sa isang pagoda. Yung pagoda na yon, compound yun. Ay naandun na lahat. May bilihan o shopping mall, may inuman, may school. Yung pagoda na yan. May restaurant, yung inuman, doon kami nag-iinuman. Ay sino ka kung may-ari nito? Ay yung bus namin, sabi nila. Yung bus namin. Ay, tika muna, bus nyo, kako. Ay hindi ba kasasabi nyo lang kahapon sa akin o kanina na
ayaw nyo na ayaw na nila ang komunista. Bakit kako? Ay kasi kung bibili sila ng bahay ngayon, ay 18 years lang, mapupunta na ng gobyerno. May grace period kanya na 2 years kung mahirap ka. Pero after 20 years, sa gobyerno na. Ay bakit ito kako? Mayaman itong boss nyo. Kako, matalino ka, sabi sa akin ng mga engineers Matalino ka, Simon, sabing ganon. Ay, ang sagot dyan, sabi nila, kasi yung lolo niya hero. Yung lolo niya hero. Kaya yung mga kayamanan nila, hindi kinukuha ng gobyerno. Ayan po. Yan po ang kasagutan yan. Kaya ito si Rodrigo Duterte, pwede po siguro na ganyan. Kaya baka gagawin siyang hero doon. Kaya kung magdadala siya ng kayamanan doon, o kung dito man na masakop na tayo ng China, kung sinakop na tayo ng China, at diniklear nila na Rodrigo Duterte ay hero, lahat ng kayamanan niya, hindi po kukunin ng gobyerno yan. Ayan po, Ayan. At siguro, itong iba dyan, ay ganun din ang pakiwari nila. Ganun. Pero delikado po yan. Halimbawa, si Manny Villar, hindi ba? Si Manny Villar, kung sasamsamin ang mga kayamanan niya, wala siyang magagawa, Si Marcos, kung halimbawa hindi siya ma-declare ng hero yan, sasamsamin yan kung tayo ay nasakop na ng China. At yan po ang kinatatakot ko. Kasi nga, yung mayor dyan sa Banban China yan Chinese bakit nangyayari yan? Ayan po, nakakatakot po yan. At baka nga kung magkagulo, hindi natin alam, baka yung mga ahinti na ng yan, yung mga katabi natin o mga ganyan, mga mayor naandyan sa military naku po, delikado po yan. At yan ang kinatatakutan ko. Alam ko na hindi papayag ang mga Pilipino na sakupin tayo ng China. Pero nga hindi natin alam baka naandyan na sila Hindi ba? At ito si Bato de la Rosa ay nanalo lang ito dahil nga doon sa pinatay nila ang ilaw ang transparency server. Senador na. Hindi ba? Naging senador siya. Pero tignan nyo po ang performance niya doon sa hearing nila sa PDIALIC. Nako. Ako ayaw kong maghusga ng tao, pero kailangan ay kahit na sa barangay hindi siya uubra Hindi uubra yang ganyan. Kasi nga huwag tayong lalayo kailangan natin ang testigo. Sa barangay po kailangan ang testigo. Ngayon, tatanungin ko lang siya sino ang testigo ni Morales na mayroong tao o yung informer na pumunta doon nung araw na yan? Dapat ipalitaw niya. Dapat palitawin niya sino ang kasamahan niya na mag-testify o janitor doon o sekretary nila doon na nung araw na yan may pumunta rito na informer. Dapat yun kasi nga kini-question na kung totoo ba na may dokumento o wala. May dokumento ba o wala? Ay sinasabi ng PDEA, wala. Ay sinasabi naman ni Kwan, ay naandyan, iniwan ko dyan. Sabi niya, iniwan ko po. At dinadaan pa tayo sa Kwan sa propaganda Dokumento, sabi ni Kwan ni Morales Itong dokumento na ito, itong confidential na ito, sabi pa niya confidential. Ay wala nga pirma ng boss mo Ikaw lang ang pumirma hindi ba? Pero wag po tayong malito kailangan ang may dalawang tao na mag-testify to establish the facts. Ayan po, nasa Biblia po yan. Kailangan ang 2 o 3 tao na mag-testify. At sinasabi pa ni Bato na authentic ito. Sabi niya, ay nakita mo na nga na Xerox yan hindi po authentic yan. Ang authentic, yung pinagkopyahan. Ay hindi mo naman alam kung saan yung pinagkopyahan. Galing yan kay Maharlika, hindi ba? Hindi ba? Kaya nga ito
Wala ito si Bato de la Rosa. Palagay ko ito ay talagang sinasadya yan ng China para masakop tayo. Opo, Huwag po natin nakalimutan yan. Ngayon, pupunta muna ako dito sa bago ako mag-Bible verse. At ito nga nung 2022 po, yung eleksyon nung 2022. Ano po ang ginawa nila? Ganito po kasama ang tao. Ganito po kawalang hiya ang tao o kasakim ang tao o hindi natin talaga kayang pigilan ang kasamaan ng tao. Ito po noong 2022 election ay ang nagpadala pala ng boto, yung 51% ng boto ay iisang machine lang. Ayan po Kaya hindi ako naniniwala na nanalo yan si Bongbong at saka yan si Sara at saka yung mga senador na kung saan ay number 1 si Robin Hood Padilla. Hindi ba? Ganun po yan. 51% po ng boto ng buong Pilipinas ay ang nagpadala ay isang machine lang o isang private IP address. Private pa po Ang ibig sabihin, nakakonekta sila doon sa Comelec. Nakakonekta sila o nakakonekta yung IP address na yan na dapat ang magpadala ay isang public IP address. Kasi nga manggagaling po ito sa malayong lugar. Kahit na nasa Intramuros po ang main office at doon pinadala, kahit nasa Sampaloc po ang school o nasa Paco, Maynila o Santa Mesa, dadaan po yan ng linya ng telco. Dadaan po yan. Pag dumaan ka ng telco, ang address mo dapat ay nanggagaling ka sa isang public IP address. Ganun po yan. O yung address mo ay ma-identify na isang public IP address. At sa isang vote counting machine po, nag-a-average po ng 700 lang ang butante o hanggang 1,000 na natin, 1,000 na butante. At tayo po ay mayroong 100,000 na vote counting machine plus 700. Sila dapat ang magpadala. Nung 2022 election po, dapat yung 100,000 plus 700 na vote counting machine, dapat sila po ang magpadala ng boto. Ay hindi nangyari Ang nagpadala ay private. Nanaan dun sa kanila. Nakakabit sa kanila. Kaya nga, it is a private unto them. Na-identify sila na pribado ito. Adi niloko yan, hindi ba? Kaya tignan nyo po yung rally kahapon. Minonitor ko yan Yung rally kahapon, 17 ng May, yung tanggalin na si Sara, wala ding umaatin Wala Na maraming sumusuporta dyan. Marami yan. Pero nakita ko pinasukan ko yung mga ibang vlog at pinapakita nila, wala Wala. Ngayon ay iyan po ang patunay natin na dinaya talaga yung 22 election at saka yung 2019 election. Ayan po Ngayon ay punta na po ako dito sa dito sa Bible verse na tayo ay niluloko lang ng mga congressman ang sabi kasi ng congressman noon, para maiwasan natin o mga senador, para maiwasan natin ang dayaan, yung dagdag bawas po, ay computerized na tayo. Yan po ang suggestion nila. Pero ang hindi nila alam, ang kasamaan po ng tao ay walang hanggan. Ayan po. At yan lang nga ang pinakita ko sa inyo. Yung 2019 election at saka itong 2022 election. Wholesale na po ang dayaan. Wholesale na. Kung noon ang dayaan lang ay sa presinto lang o sa area lang sa bandang Mindanao, dagdag bawas nga,
ay ngayon ay talagang grabe na. O ito po ang ito po ang Bible verse na uulitin ko na naman Hear this now. Sabi po ng Panginoon ito, Jeremiah 5:21. O foolish without understanding. O foolish people without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Hindi po natin nagamit ang ating mga mata, hindi po natin nagamit ang ating mga tainga nung eleksyon. Bagkus ito ay inalagay natin o ipinagkatiwala natin sa computer, sa artificial intelligence. Ayan po, kaya ang tawag po sa atin ng Panginoon ay foolish people at saka without understanding. Ayan po. Yan po ang nagagawa po ng computer. Hindi ba? Hindi natin nabasa kung sinong ibinuto, hindi natin narinig na isinigaw. Kaya tanggalin na yan. Hybrid na tayo. Ito po ang sabi naman ni Jesus Christ, Sa Matthew 39, He who has ears, let him hear. Ayan po. Parati pong sinasabi ni Jesus Christ ito. Hindi lang 100 beses sa Biblia. Sinasabi niya ito. Basta may topic siya, sinasabi niya, He who has ears, let him hear. Ayan po, kailangan gamitin po natin ang ating tainga o ang ating mga mata. Kailangan po yan. Ngayon, ito ang itong John 7, verse 50 hanggang 51, Nicodemus, ito po yung Pariseo na Jewish leader po ito. Na pumunta kay Jesus Christ nung gabi. At siya nga ang sinabihan na unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ito po yan si Nicodemus. Pariseo po ito, pumunta sa kay Jesus Christ sa gabi. Siguro ayaw niyang makita ng mga tao dahil nahihiya siya, ay walang natin gusto niya makakuha ng impormasyon. Pumunta siya ng gabi, by night ito pumunta siya at marami siyang natutunan. Maari din na hindi niya makita si Jesus sa araw kasi busy si Jesus Christ na pumupunta sa mga baryo-baryo naglilitsure Kaya pinuntahan niya ng gabi. Ayan po. Pero ito po maganda dito sa sinabi niya Nicodemus, who had gone to Jesus earlier and who himself was one of them, naging disipulo niya po ito o kasamahan niya po ito, no? One of them asked, hindi pala, ito yung mga one of them is mga Pariseo pala ang kausap niya dito. Pero alam ko po ito si Nicodemus ay naging po ito, naging faithful kay Jesus Christ. Opo. May kwento po ako dyan pero hindi ko na babanggitin dito dahil kulang po ang oras Ngayon ay ito po that's our law. Ito po ang sabi po ni Nicodemus na siya ay Pariseo po ito, no? Does our law convict a man without first hearing from him to determine what he has done? Ayan po Kailangan po ang pagdinig Hindi ba? Kailangan po na may marinig tayo bago tayo mag-convict. Does our law convict a man without first hearing from him to determine what he has done? Ayan po Hindi ba? Adi, kung hindi natin na naririnig na isinisigaw ng tao na ibinuto ito o hindi nabasa o hindi natin nakita ng ating mata, ay paano tayong maniniwala dyan na nanalo yan? Hindi ba? Ayan po. At iuugnay ko na naman doon kay Morales po, hindi ba? Ang gusto kasing palabasin ni Morales, kinukundim na niya si Bongbong Marcos. Kinukundim na niya kasi sabi niya, ito po, dokumento ito, sabi niya, confidential po ito. Sabi niya, hindi pa nga natanong yung informer mo
ikaw lang ang nakausap. Hindi ba? Tanungin muna natin yung informer mo. Oh. Ganun po yan. Kailangan, ito ha, does our law convict a man without first hearing from him to determine what he has done? O ayaw humarap ng informer mo o wala ka namang testigo na nag-usap kayo ng informer mo. Hindi ba? Adi kalukuhan lang yan. Hindi po ako lumalabas dyan kasi yun po ang utos ng Diyos o yun po ang panukala ng Diyos o ang palatuntunan ng Diyos. Pag mayroong ganyan na conflict o may arguments, kailangan ang dalawang testigo. Ang nakasulat po ay 2 or 3 witness can establish the facts. Hindi ba? Ayan, wala kang testigo dyan eh. At ito nga, itong sa eleksyon natin, wala eh. Wala makapag-testify dyan kasi walang bumilang eh. Kaya nga sa susunod na eleksyon, ilaban po natin o ikalat po natin na sana hybrid na itong 2025 election. Kasi kung hindi hybrid yan, ay lalabas na naman yan ganyan kay Robin Hood Padilla. Yan, mga ganyan ang senador. Ay kung ganyan na, ay madali tayong sakupin ng China. Opo. Kailangan ay yung boses ng tao ang masunod sa eleksyon po. Hindi po yung smartmatic na yan. Ilaban po natin. Opo. At kung ayaw nilang makinig, ay palagay ko naman sa ganyang simpleng bagay, ayaw nilang makinig, ay huwag na tayong sumunod sa pagbabayad ng tax. Opo. Marami po yan. Mga real estate tax o mga... Huwag na po tayong bumayad. I-delay na lang natin. Hindi ba? Pwede naman yun eh. Hindi mo bayanan ng 7 years. Pwede yan. Ngayon, kung may trabaho ka, ay automatic yan eh. Tinatanggal yung tax mo eh. Patungkol naman doon sa value added tax, yung binibili natin na asukal, kape, bigas, ay magtipid na lang tayo. O magtanim na lang tayo. Ganun po yan. Para hindi na tayo magbayad ng maraming tax. Kasi pagbili natin ng krudo, may tax yan eh. Ganun po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at medyo mahaba-haba na rin po itong kwangko, ano. Sana ay may natutunan po tayo at pinapanalangin ko po sa Panginoon na magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya para hindi tayo madala sa kung ano sari na mga propaganda. Ayan po ano. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.